Sa video ito, tatalakayan natin kung bakit nga ba at paano nalalaman ng mga OLA agents ang mga barangay captain na kung saan ay kadalasan ginagamit ng mga OLA agent para mangharas at sabihan ng mga OLA victims o ang mga nag-loan sa kanila na nasa barangay na ang kanilang reklamo doon sa biktima ng OLA. Okay, pag-usapan natin at talakayin natin dito. Welcome po sa mga newbies po. Please subscribe po sa mga legit at loyal subscribers po. Maraming pong salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel. At pakihit nyo na po yung like, share button at notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun, sinabi ko naman kanina na paano nalalaman at bakit nalalaman ng mga OLA agent at ginagamit na pangharas ang mga barangay captain natin. So yun, search natin. Punta tayo sa Google. Ayan. Example ko lang po ito ha. Hindi ko po ito sinabing ginagamit ko yung barangay ko. Hindi, example ko po kasi po ito po yung barangay ko sa Caloocan. Ayun, yan. Pakita ko sa inyo sa Google. Barangay 46, Caloocan, barangay captain. Ayan. Nalabas naman po ito isa-isa. Pag nag-search kayo sa Google. Ayan. Ayan, may lalabas din po. Pwede rin po ang Facebook. At pwede rin naman po itong sa DILG at doon sa script. Pakita ko sa inyo. Ayan. Unahin muna natin yung sa script. Ayan. Buksan po natin yung Barangay Caloocan, PDF Philippines. Ayan po. This document, diba? This document. Ayan. Paglabas po sa script, ayan, sa isa po lumalabas yung mga barangay captains dyan, na kung saan sila yung mga head o yung mga kapitan ng mga barangay. Ayan. For example natin yan sa Barangay 44, Barangay 45, ayan po, yan, barangay captain ng Port Avenue sa amin, sa Barangay 46, ayan po. O, di ba, nalaman na po nila kung sino po yung barangay captain. Kasi po, nilalagay natin kasi yung ating mga address di ba? Kaya nga po nila, nasa-search yan. Ayan, okay. Ayan po isang example po kung paano nila nalalaman yung mga barangay captain. Ngayon, puntahan naman natin yung sa mga links ng Google sa kung saan meron links yung ating mga barangay sa Facebook. Yan. Buksan po natin yan sa Facebook. Ayan. Barangay 46 Zone. Okay. Ayan. Lalabas po yan. Dito po kasi sa Barangay 46 Zone 4 na kung saan ito yung Facebook page nila, malamang dito rin sila kukuha ng mga kunwaring gagamitin ng mga empleyado o kagawad o kung sino man na pwede nang gamitin ipanakot sa inyo ng mga OLA agent. Katulad yan, takpan na lang natin mga muka. Mga pangalan na lang po. Ayan, katulad yan, mga kagawad, mga SK, at kung sino man yung pwede nang gamitin para ipangharas sa atin. Tandaan nyo, ganyan lang po kasimple kung paano nalalaman ng mga OLA agent yung mga kapitan natin ng mga barangay. Hindi po napakalinaw po. Ganyan lang po yung simple. Simple lang. Kaya huwag kayong basta-basta na tatakot na alam kagad nila na keso na i-report na kayo sa barangay nyo at yan kausap na po nila. Hindi nila yan nakakausap. Ano lang po yan, pananakot lang. Hindi po yan pwede lumapit sa barangay. Tandaan ninyo ang barangay settlement din po, hindi yan basta-basta pwedeng ganapin sa barangay ninyo kung sila po ay hindi residente at lalo-lalo sila ay korporasyon. Kahit nga po yung mga legit na mga lending companies, alam ko, hindi rin pa basta-basta yan Kailangan po kasi sila mag-file sila direkta sa korte kung magpapile sila ng mga kaso sa atin, ng reklamo sa atin, na kung saan yung small claims court nga po, dapat idiretso yan. At kung paano po yun, dapat may demand letter na po sila sa inyo. At hindi na po kailangan din idaan sa barangay yung demand letter paliliwanag ko lang sa inyo na hindi po yung totoo na idinadaan pa sa barangay yung demand letter. Ang pwede po magdaan ng demand letter sa barangay, kung residential din po siya ng barangay na yon na pinapakita, pwede ipakita na ito, nagbigay na ako ng demand letter at ngayon, doon sa nakautang sa akin na kapitbahay ko, yan, pwede niyang gawin yan para katibayan at katunayan na naghihingi na siya ng kanyang karapatan para makasingil sa utang natin. Ngayon, personal po yun. Ngayon, kung sa mga OLA, sa mga leading companies, hindi po yung basta-basta ganun lang. Direkta po ang pagpapadala sa mismong bahay ninyo, sa mismong address ninyo ng demand letter. Ngayon, pag tinatakot kayo na papadalhan kayo ng demand letter through barangay ko, ninyo ron, wag na kayo maniwala ron, katarang-kaduhan, kalokohan na po yun. Hindi po yung totoo. Hindi po sila dyan dadaan. Kasi hindi naman sila pwedeng humingi ng certificate of file action sa barangay. Kasi nga po, hindi po sila residente
ng inyong barangay. Marami pa rin po kasing tatanong about dyan, no? Kung paano nila nalalaman, kung paano nila gagamit yung mga barangay captain, kung paano ba sila tamang proseso. Pero nasa inyo pa rin naman yan kung gusto nyo makapag-settlement gamit ang barangay para gawing witness o testigo sa pagkakaroon ng inyong pagbabayad. Kumbaga parang pwede nyo silang gamitin, pwede ba kayo mag-witness? Yung kunwari, lupon, sabihin nyo, nagbayad ako ha. Malinaw yan na nagkasundo kami sa babayaran namin ito at nagbayaran kayo. Pwede nyo i-video kung gusto nyo nakatibayan pa. Pero hindi gagawin ng mga OLA yan, yung ganyang klase ng settlement sa barangay, kahit saan. Ang gusto lang ng mga OLA, lagi is online transactions. Kasi nga, hindi naman po talaga sila nagpapabigay ng kahit nga legit na address nila Lagi nga nagtatago. Totoo naman yun, nagtatago naman talaga yan. Pero syempre, kailangan pa rin nating patunayan kung tayo may reklamo sa kanila na hindi sila nagbibigay ng tamang address. Ngayon, reklamo natin kapag napatunayan. Ngayon, bahala na si PNP dyan. Pag nakakuha kayo ng ebidensya na yung address nun ay hindi at alam niyo kung saan talaga naka-address yung mga yan, pwede nyo i-report. Di ba? Lalo na kung talagang alam niyo yung OLA na yan, dyan talaga. Katulad yung nangyari last year, di ba? Yung address nila nasa Pasig, pero nung na-raid saan? Sa Makati, yung Bali Loan, Lemon Loan, Wow Pera, di ba? Yun. Ganun lang po yun, kasimple mga kadyani. Kaya, wag po kayo nangangamba na kayo ay papabarangay, kayo ay papatawag ni Kap, kayo ay pupuntahan ng kanilang field collector sa barangay para doon pag-usapan yung utang ninyo. Huwag kayo natatakot dyan. Mas napakaganda nga niyan Haharap sila sa inyo, makukuha niyo yung informasyon ng agent, makukuha niyo yung ID, kung may dala ba siya. Tsaka bago dapat pumunta lagi niyo hihingiin yung statement of account ninyo, kung magkano ba yung utang niyo, kung magkano ba talaga yung dapat bayaran ninyo. Kasi minsan, wala silang dala, papadala lang ng papel. Pero okay lang naman kasi kung si Digido, legit naman, madaling pakiusapan niya. Pero kung yung ibang mga OLA na nangaharas lang, talagang hardcore na sa harassment, wala tayong magagawa doon, hindi man talaga pupunta yan. Unlike kay Digido, kahit paano talaga, nakikipag-coordinate naman po yan, makipag-usap lang po tayo na maayos. At yung iba kasi, ewan ko bakit takot na puntahan dahil wala bang trabaho, nahihiya. Problema po kasi, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo yung mga OLA na nag-home visit, para makaiwas na lang kayo doon sa mga OLA na nagpupunta sa bahay. Kaya ginagawa ko po yung mga ganong klase ng videos para maging aware po kayo. At paalala ko lang din po, hindi po basta-basta kasi yung mga home visitation niya. Siyempre, magugulat na lang kayo, hindi nyo sinasabi sa mga mahal nyo sa buhay, sa kasama nyo sa bahay, di ba? Na, may nagpunta rito, may naniningil, nagulat yung kasama mo sa bahay. Na, may utang ka pala dyan. Sabihin nyo na lang kasi, para sa akin na mas maganda yung ganun, alam na lang nila yung inyong sitwasyon dun sa OLA. Tapos, kung kaya nyo pa rin makapag-settle sa kanila, kausapin nyo lang, baka maaaring pumayag sa mga principal amount. Pero minsan talaga, mahirap pakiusapan yung iba, agent. Yung iba ng agent, okay lang, para hindi na sila bumalik-balik dyan. Kasi minsan, pangangako tayo, minsan sumasablay, di ba? May mga time na gano'n na, sinabi natin, katapusan nitong June. Yung pala katapusan na sa susunod na buwan pa pala tayo magkakapera, hindi naman natin naasahan dahil nagkakaroon ng problema. Kaya yung mga ganyang klase ng mga barangay harassment sa inyo na ginagawa ng mga OLA na alam na ni Kapitan, pinapapunta ka ni Kapitan, huwag na kayo maniwala doon. Hindi po pwede yun kasi nasa batas po yan. Merong batas na hindi sila maaaring basta-basta lumapit. Pero kung kayo lalapit sa barangay para doon makapag-settlement at gagamit kayo ng mga ebidensya lamang at testigo, okay yan. Sana po malinaw. At ito po ang inyong lingkod ka, Johnny ng Janitor TV to, and John Det, usapang utang, usapang OLA.